pasensya na kami mga kabayan. Sa ating pangakong yung mga electrical appliances natin ginagawa. Dito kasi kukunti lang dadala ng mga appliances mga kabayan para maituro ko sa inyo kung paano yung ibang mga trouble, paano siya gawin o paano hanapin. Di bale mga kabayan, sa susunod pag meron noon, marami-rami at mga customers na nagdala sa atin, ipapakita ko sa inyo mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa dito sa taniman natin. Dito muna tayo mag-focus ng konti. Ngayon mga kabayan, ito ay isang idea ulit na may posibilidad kasi nga yung mga pananim na namumunga at saka yung ang production niya ay yung sa ugat, mga root crops. May naisipan akong gawin mga kabayan. Kasi ito mga kabayan, yung bumili ako ng isang variety ng kamote yung sa online mga kabayan. Yung buto Japanese sweet potato mga kabayan, yung kulay orange siya. Tingin ko sila parang napakaganda. At saka ang mahal ng kilo noon mga kabayan kung napabuhay siya. Bumili ako ng bali yung ugat na mga kabayan. Yung buto pala, walang tumubo ni isa. Kaya ngayon mga kabayan, ito naman yung isa, sakali, isang idea na naisip ko. Bumili ako ng 1 kilo na yung ugat. Ngayon ginawa ko mga kabayan, sa 1 kilo merong ilang piraso na nagkadahon siya mga kabayan hanggang sa isa ang natira. Medyo masilan dito ang kamote na yung orange din. Pinapaya kung tawagin dito. Sa isang natira mga kabayan, pinatubo ko siya. Inano ko sa lupa, yung transfer ko sa lupa hanggang nagka-baging. So sa baging niya nagkaroon ng mga sanga-sanga. Bawat sanga pag nagkakaroon ng mga isang ruler yung haba, pinuputol ko na at tinatanim ko ulit hanggang dumadami na siya mga kabayan. Ngayon pinagtaka ko mga kabayan kasi nagkakaugat siya. Umabot na siya ng 4 na buwan. Ito yan siya mga kabayan. Ito siya 4 na buwan na mga kabayan. Ito. Yan. Ang nangyari mga kabayan dito, nagkaugat siya mga kabayan sa baging. Yung gumagapang tapos nagkakaroon siya ng ugat na pumapunta sa ilalim ng lupa. Doon yung nabubuo yung laman, yung crops na. Pero sa puno mga kabayan, yung ibinaon ko sa lupa, walang nagkaugat. So ngayon itong isang experiment mga kabayan na ginagawa ko, ito siya. Kinuha ko na yung ibang mga planting materials na yung mga dulo, pinanguha ko na yung iba at medyo kalbo na nga siya. Ngayon super init pa naman. Medyo nakakalbo pa. So pinanguha ko na siya. Ngayon experiment mga kabayan, ito siya. Ito na siya. Dito tayo mga kabayan, punta natin ito. Ito ngayon Ito ngayon mga pinanguha ko ngayon na ito yung mga panibagong planting materials siya. At ngayon tinatanggal kang experiment mga kabayan. Tinanggalan ko siya ng tinitiran ko yan lang ng mga tinitiran ko mga 3 dahon hanggang 4. Yan lang ang natitira. Halos mga ang haba ng putol ko ay mga 1 foot. 1 foot ang haba. Ito siya. So at pagkatapos isang experiment na gagawin ko mga kabayan, kasi yung foliar yan ang nagpaparami ng ugat sa mga pananim na nagkakaugat saka sa namumunga. So pag ito natanggalan ko na lahat mga kabayan, ito ngayon may binabad na ako dito ngayon mga kabayan, nauna na. Ngayon ko lang naisipan na sa inyo pakita. Yan dito. Ito siya pangalawang araw, yung iba pangatlo. Kabayan, ito binabad ko siya ngayon sa tubig mga kabayan. Itong tubig na ito may halong foliar. Nasa mga 4 na litro. 4 na litrong tubig ito, tapos 1 kutsarang foliar. Hinalo ko dito ngayon. So ngayon,
Ito siya ngayon mapapansin natin yung mga naunang binabad ko na mga 3 araw na yan mga kabayan, no? Nagkaka ano siya kakagat. So kahit na ibaon siya ngayon napakatingkad ng init, hindi na siya hindi na walang delikado na siya ay malanta o mamatay. Kasi meron siyang pundasyon, may ugat na mga kabayan, yan no. Kaugat na siya. At saka isang purpose ko nito mga kabayan, para yung yung ibabaon sa lupa ay magkaroon talaga ng ugat, yung crops ng ating aanihin balang araw. So itong idea na ito mga kabayan, itong pinag-isipan ko lang para maparami yung ugat niya, hindi lang sa baging. O yan mga kabayan, ang ay update ko lang kayo sa sunod mga kabayan pagka na to. Pagka halimbawa naitanim ko siya. Ngayon may in-experiment ako. Yan, may nauna na akong itinanim dito mga kabayan. Puntahan ulit natin. Dito siya. Ito mga kabayan. Oh. Kahapon, inanong manok yung iba. Kahapon, yan. Ay, medyo namamatay mga kabayan talaga. Oh. Mainit. Sobrang init. Buhay na to kanina. Mga kabayan. Ito, sobrang init. Naluluto siya. Naluluto yung dahon. Kailan talaga alagaan ng kuan ito, alagaan. Ito medyo nakaka-survive kasi angat yung dahon niya sa lupa, hindi siya nakalapat. So kahit nga kagabi nga kumbaga naligo ako rito para sabay diligo na siya. Pero ito naniwala akong mga kabayan sa sunod. Ito kahit na nalanta yung dahon niya, mabubuhay ito mga kabayan kasi may ugat na nga ito. May ugat na. Yung dahon lang medyo lanta. Kaya nito, itong kuan na to. Nauna medyo naangat siya. Si babao na yan mga kabayan, no? May ugat na yan. Ito yan lang lalalanta lang yung dulo. Baon ulit natin ng konti. Di ko naman talaga mga kabayan, no? Hilig yung wala akong pangarap na mag-farm. Kasi nga matagal ang rito, matagal ang talagang tayo tapatan lang. Ang pera sa farm ay matagal bumalik. So kasi para kang lang naghihintay ka. Parang naghihintay ka kung meron o mawala. Yun ang katotohanan sa farming mga kabayan. Pero ito, pagka naman, kaysa kumpara ko naman mga kabayan, inisip ko naman, halimbawa pag nagbabangko ka ng pera, habang tumatagal yung pera mo, lalo kang nalulugi. Yun nga lang, ang mo lang doon, ang advantage, nagiging safe yung pera natin. Hindi siya basta-basta nagagasta, hindi siya basta-basta nawawala. At iwas na rin sa mga, mga kabayan, yung mga budol-budol. Tsaka yung budol-budol sa utang mga kabayan ngayon. Nako, sandamukan lang ngayon na pumasok dito lending. Kaya karamihan mga kabayan, tatakbuhan ka, manghiram, pantapal-tapal. Akala ko yung mga kabayan yung tinatapalan, akala ko yung tinatapal, yung mga sugat lang, tatapalan ng band-aid. Ngayon mga kabayan sa lending, ang dami ng tapal-tapal, tatakbo sa'yo. Ako, ang daming napakagandang pag-uusap. Pantapa lang daw para sa sunod na ibabalik na yung pera sa'yo. Pero minsan, naobserba mo kabayan mga buwan na, ng ilang buwan na, hindi pa rin bumabalik sa yung pera. Yun ngayon ang problema ng mga ngayon, mga lending. At ikaw din malilendingan ka rin hanggang sa pati ikaw mapipirwisyo. So, yan na lang ang kainaman sa bangko. So, ngayon, dito sa farming, kahit pa paano mga kabayan, naisip ko, panalo ka rin sa farming naman. Kasi, para ka lang ng pera, nagbaon ka ng pera, na nagkakaroon siya ng tubo sa ilalim ng lupa. Tumutubo siya. Yan, tumutubo na yung halaman, tutubo pa yung pera mo. Makikinabang ka pa. Kaya ngayon yung kahit na wala akong hilig sa farming, ngayon parang kinakahiligan ko na rin. Saka nakakatuwa pag nakikita mong nabubuhay yung pananim ganito. So kahit na yung iba nalalanta dahil sa init ngayon. Pero yung ito, kagaya na itong mga kabayan, lanta siya, nalanta sa init. Pero alam ko itong tingnan natin yung pinakauna. Yan, yung nakabaon mga kabayan to, sariwa pa. Yan sariwa pa siya. So hindi siya basta malalanta. Dahil may ugat na nga siya yung binabad ko siya ngayon sa foliar, sa solution na may foliar. So yun na lang aasahan natin. In-experiment ko na itong mga kabayan, pinauna ko para kung sakali pag ito tatandaan ko kung talagang magkakaugat siya ng marami.
Ngayon pagka nagkaugat to ng maraming mga kabayan, i-update ko sa inyo ang resulta nito para kung sakali naman ay makapagbahagi ako sa inyo na maganda yung ganitong sistema ng pagtatanim kung kayo magkakaroon ng hilig sa sa farming. Halimbawa may mga lupa kayo na sayang naka lang tiwangwang. Sayang naman kung hindi natin siya magamit. So ganun yung aking naisipan dito mga kabayan. So papatuloy ko na muna yung pagtanggal ng mga mga kabayan sa dahon para mai-reserve ako naman iba-iba at mga ikatlong araw patutubuan ko siya ng ugat. Tutubuan ulit siya ng ugat siya para ma-experiment natin yung bawat mga effective na pamamaraan muna. Sige. So yun mga kabayan, yan muna ang aking sa inyo ngayon. Yan muna ang aking maibahagi sa inyo. Yun medyo mahaba-haba tayo hindi nakapag-load ng video sa ating channel. So ayan tis lang mga kabayan. Basta mag-subscribe kayo at kung gusto niyo yung mga nagugustuhan niyo sa mga videos ko, mag-like, i-click na rin yung like at saka yung notification bell mga kababayan para ma-update kayo ng YouTube sa ating mga ginagawa. So yan mga kabayan, isip tayo ng isip lang. Huwag lang mapagod ng kakaisip ng magandang magagawa, yung maging fruitful siya. Sige mga kabayan, paalam sa inyo mga kabayan. Sa muling sa susunod na lang ulit. Basta i-update ko yung resulta nitong ating mga ginagawa at saka yung sa mga electrical at electronic appliances pag meron mga kabayan. Yung tutorial natin mga ituturo ko sa inyong paraan ng yan na magkaka-improve sa ating sariling buhay-buhay. So adios mga kabayan sa inyo. Paalam ulit ngayon. Ito na muna. Yan to mga kabayan, natapos ko na yung magtanggalan ng ng dahon. Ngayon ito naman siya mga kabayan, ito na. Babad natin na ngayon sa sa solution. 4:1. Dapat 4 liters na tubig, 4 liters of water and 1 tablespoon of foliar. Yun. Powder yon mga kabayan, water soluble na powder siya. So ito siya ngayon. Obserba natin ito, nasa ilalim na yung ibang mga kabayan, mga to, yung may mga ugat na. Ito yung bago. Lalagay lang natin. So siguro ito mga nasa na rin to mga kabayan, siguro mga 150 cuttings. Ito siya. So meron pa tayong kukunin mga padadamin pa natin itong mga kabayan kasi sayang naman yung sayang yung lupa na pagtatanim natin para magkaroon lang siya ng mga magamit yung ating kalupaan sa mga may natin may kukontribute na pagkukunan ng ating mga pang-araw-araw mga kabayan, ating mga pang-araw-araw pangangailangan. So ito siya mga kabayan. So yan, doon na tayo. Doon naman tayo sa kabila mga kabayan. Pupunta naman tayo sa papakita ko sa inyo mamaya yung string beans mga kabayan. String beans na within nasa magit 1 month pa lang na rin siya yung bunga. So, papakita ko mamaya sa inyo mga kabayan. Yan muna. Paalam muna, ito na. Paalam na ulit sa inyo mga kabayan. Dito ako ngayon sa malapit to mga kabayan. Malapit to sa Mayon Volcano, itong area na to. So bababa naman ako dun sa kabila. Adios mga kabayan. So paalam ulit sa inyo.